Alright, so good morning, good afternoon, good evening to each one of you. Ayan, apologies for a very noisy environment kasi po meron tayo yung construction dito. Pero sana nga po ay hindi ninyo naririnig, no? At konting ano lang naman, noise lang sana yung naririnig nyo. Anyway, despite of that environment, let us continue and focus on our discussion. Okay, we are now on the chapter 5 and the title is Hair and Fibers in Forensic Science. And class, we have our objectives. Okay? First objective is to categorize the importance of hair analysis in relation to crimes investigation. Okay, second, differentiate the types and sources of hair. And also criticize the appearance of human from animal hair and from different nationalities. Kasi, class, kahit na meron tayong buhok, okay, hindi ibig sabihin na may buhok, buhok ng tao yan. Baka pala buhok ng hayop yan. At ang pinaka agenda natin dito, aalamin natin yung what makes our hair unique. What makes human hair unique from animal? What is this internal structure of the hair that is unique from Filipino than other nationality or race? Okay? Kasi, pwede mo bang malaman kung Pilipino yung suspect? Okay? Halimbawa, may crime scene. Paano mo malalaman kung Pilipino yan? O kaya ibang nationality yan? Okay? That is the purpose of hair analysis. Why? Because later on, we will be discussing also under the Locard's principle, which was proposed by Dr. Edmond Locard, that hair is important to link suspect to crime scene. Siyempre, sa rape cases, merong buhok. Okay? Because the theory of Dr. Edmond Locard states that basta may contact, mayroong trace material. At basta may trace material, ibig sabihin may contact. Kahit nagbugbugan kayo, okay, malalaman natin yan kung pwede natin yan i-correlate, doon sa crime scene. Okay? Rape cases, nagbugbugan, okay, o kaya naman kinalmot ka ng aso or pusa, ganun po siya. Pero kailangan, bago tayo dig deeper doon sa main agenda natin ngayon, dapat alamin muna natin yung anatomy at physiology ng hair. Okay? At papaano yung hair na ililink doon mismo sa crime scene at saka sa suspect. Okay? At also, dapat alam natin yung iba't ibang itsura at sources ng hair. Kasi iba po ang pubic hair sa beard, sa mustache, doon sa mismong head hair. Okay? At saka doon sa armpit hair. Pare-pareho silang buhok, pero magkakaiba sila ng mga itsura. And yun po yung isa sa mga ipo-point out natin dito. Okay, so the purpose of this study is to link hair and fiber analysis to forensic procedures and principles. Kasi, para ang point nito, huwag kang mag-conclude. Hindi porket meron kang nakitang strand of hair, sasabihin mo buhok yun. Malay mo sinulid lang. Malay mo fiber lang. Right? So, meron mga microscopic analysis. Kasi later on, titignan natin yung anatomy ng hair. Meron tayong shaft, meron tayong cuticle, meron tayong medalla. Okay? Kapag may medalla, ibig sabihin buhok yan. Pag walang medalla, baka ibang buhok yan ng tao. Kasi ang iba't ibang klase ng medalla, okay, ay nakadepende po yan sa tao. Well, anyway, that's the introduction, no? Yon, ililink natin si hair at fiber analysis doon sa procedures at principles ng forensic. So, kailan ba nangyari ito?
Ito ay matagal na panahon na. That's why it is called as the oldest form of physical evidence. Okay? And it was used in the 18th century, 1847. Alright? By Dr. Edmond Locard. So, ito po yung importansya kung bakit kailangan nating aralin yung buhok at saka yung fibers. Kasi ito ay common trace evidence at crime scenes. Okay? Tapos, pwede mong i-link yung suspect, yung victim, yung location. Okay? Kasi yung buhok ay resistant to decomposition. Guys, totoo naman, di ba? Pag sinabi nating resistant, hindi siya basta maaalis. Sino dito ang may experience? Ito, real talk tayo, reality. Di ba pag pumupunta ka dun sa SM o kaya naman sa mga restaurant, di ba palaging may buhok? Actually, kahit nga sa mga apartment ninyo siguro o kaya sa dorm, kung halimbawa may mga kabahay kayo, tapos after nyong maligo or after nyang maligo, no, bakit may mga traces ng buhok? Parang hindi mo alam kung kanino ba itong naglagas na buhok na ito. Okay? Pero actually, yun po yung real talk, di ba? Ang dami-daming buhok. Ewan ko nga kahit nga wala kang kasama, may mahabang buhok na alam mong buhok ng babae. Okay? Pero siguro na ililipad-lipad siya. Kasi every time na nagwawalis ako, bakit may mahabang buhok? Wala naman. Di ba? Mga ganun ba? Pero totoo, yun yung reality. Minsan may mga buhok dyan na hindi mo alam. May mahaba, okay? Pero alam mo buhok ng babae o kaya naman buhok ng long hair na lalaki. Di ba? So, kaya siya resistant kasi yan pwedeng nakakabara ng CR. Okay? Nakakabara yan ng CR. Okay? And the only way para yung buhok, no, malusaw, siguro isawsaw mo yan sa acid o kaya sa mga strong chemical agent. Kasi ang buhok po ay protein in nature. Okay? Yan. So, this supports also the Locard's exchange principle and of course, it is valuable in the violent crimes. Ito, hit and run. Diba? Pagka may contact, may hit and run. Tapos, burglary cases. Yan. So, ito po yung anatomy and physiology ng hair muna, no? Bago po, kailangan alam natin yung itsura niya, alam natin yung background niya. Okay. So, this is a cross-section of the hair shaft. Okay? So, halimbawa, try mong bumunot ng isang strand ng hair mo. Di ba kapag inunat mo yung isang strand ng hair mo, lalo na sa kababaihan, di ba? Pag inunat mo, napakanipis naman ng buhok. Okay? Napakanipis ng buhok. Parang walang something sa loob ng buhok. Basta alam mo lang, black siya, di ba? Okay? Depende yan kung nagpapakulay ka. Now, actually, microscopically, inanalyze nila na ito pala ang buhok. Yung nakikita natin is known as the hair shaft. Ayan po. Pag i-zoom in mo yung buhok, okay, try nyo, bumunot kayo mga babae, ladies, or kaya tignan nyo yung buhok nyo ngayon. Di ba? Kulay black, brown, blonde yan. Depende kung nagpakulay ka. Pero actually, kung i-zoom in mo yung buhok mo, ganyan po yung itsura niya. Kulo-kulubot siya. Yung kulo-kulubot na yan, keratin po yan. That's why may mga shampoo at sabon na keratin. Kasi ang keratin ay isang protein na mabuti sa buhok. Okay? Siya ang nagbibigay ng smoothness. Okay? Siya ang nagbibigay ng consistency dun sa buhok mo. Yan. Actually, ang tawag dun sa protein, okay, na yun ay keratin. And hair is made up of keratin. And the most abundant protein in the hair is keratin. Nakuha? Now, zoom in nila, okay, 3 layers pala ang buhok. Meron tayong cuticle, meron tayong cortex, at meron tayong medulla. So, medulla is the innermost. Okay? I'll repeat, medulla is the innermost. Tapos, cortex is at the middle. And then, the outermost is the hair cuticle. Para mas magets pa natin, ito po yung structure ng buhok. Yan. So, outermost, cuticle, tapos yung middle, cortex, and then medulla, which is the innermost. Yan. Actually, yung sinasabi kong medulla, ito ang basis, yan po yung difference, ito yung basis para malaman natin kung, okay, ang buhok ba na ito ay sa buhok ng Pilipino, sa buhok ng ibang nationality. Kasi po, ang Pilipino, iba ang medulla niyan. Kumpara sa ibang foreign nationals, iba ang medulla nila.
May mga medala na diretso, may medala na putol-putol. Okay? Yon, papag-aralan natin mamaya, may continuous tapos discontinuous. And please take note class, ang medala ng buhok ng aso sobrang kapal. Okay? Ang medala ng buhok ng aso sobrang kapal po yan. Kaya pag makapal ang medala, most probably buhok yan ng hayop, aso. Okay? Pero kapag ang medala ay medyo consistent naman, tapos continuous, buhok pa rin po yan ng tao. And then, the next thing that you're going to do is, kapag na-determine mo ang buhok ng tao, i-identify mo yung tao. Nationality ng tao, Pilipino ba yan? Caucasoid? Mongolian ba yan? O kaya naman, Negroid ba yan? Okay? Kasi, pag sinabi natin buhok din, nakadepende rin yan yung structure niya. Makita mo naman unat ba yan? Kulot ba yan? Kinky ba yan? Wavy ba yan? See? Bakit po ganun ang buhok? Because of the protein structure. Because of the protein differences. So, ang definition ng hair, yan, ability to provide historical detail of individual's exposure to drugs. It is also possible to detect drugs in hair following a single exposure. And what are the other biological evidence for toxicological investigations? Dugo, ihi, tapos yung oral fluid. What does it mean by oral fluid? Bunganga. Sa fluid na magagaling sa bunganga, tapos dugo rin pwede, and then also ihi. Okay? Kaya nga pinaka-unique po ang buhok kasi ang buhok po yan, meron po yung distinct characteristic, unique po ang buhok ng tao. Kaya siya deserve na maging physical evidence / biological evidence. Okay? Ayan. So, please take note also of the other toxicological investigations na kung saan pwede kang makadetect ng droga, pwede kang makadetect ng poisons. Kung hindi buhok, merong dugo. Merong hindi available ang dugo, may ihi. Kung hindi available ang ihi, sa bunganga, mag-swab ka. So, ano yung mga katotohanan sa buhok? Ang mga katotohanan sa buhok, ito una, it covers almost the entire surface of human body. Okay? At notice, look at your body, look at your hair. Iba't ibang strand, iba't ibang klase ng buhok. Di ba? Tignan nyo yung buhok sa inyong kamay, sa inyong mga upper limbs and lower limbs, 'di ba? May buhok nga pero manipis. Pero tignan niyo yung sa may inyong muka, makapal. Pero tignan niyo yung structure ng inyong buhok sa ulo, 'di ba? May buhok ka pero tignan mo ang structure ng mustache at saka ng beard. Yung structure ng buhok, at saka yung buhok doon sa may kamay mo at saka doon sa braso mo, at saka doon sa may binti mo, iba. Okay? Iba't ibang variations, okay? O kaya naman marami siyang variants, pero they are all hair. Okay? I hope nakukuha ninyo. So please take note also the areas that do not contain hair are lips, palms, soles of feet, and external genitalia. Okay? Ayan. So kapag halimbawa yung mga areas na yan, actually in normal physiology at saka normal design ng body, okay, kapag yan may buhok, ibig sabihin, abnormal ka. Ang tawag sa condition na yun ay hyperhidrosis yata, kung hindi ako nagkakamali. But anyway, you can search it naman. What do you call on a disease or condition with a lot of hair? Yun. Yung tipong mukha mo dun sa face. Meron gano'n, nasa Guinness World of Record. Talagang pati mata nila natabunan na kasi sa sobrang kapal ng kanilang mga buhok. And ang mahalaga po sa buhok, syempre, pang-protection po yan. Pansinin ninyo, agpalampong ka ti buhok mo, pagkatapos ay agdigos ka tinalami is, kalangay kayam, di ba? Nung nagpapukis ka, kalbo, kasla madim kaya. Tagamin, daji buhok tayo, kagayam, kakabsat, napuskol ta iso ti agitan ti protection, okay, for us against temperature. Kaya nga siya tinawag din na temperature regulator. Okay, yan po yung kagandahan sa buhok. Okay? Alright. So, ito po yung iba't ibang variations ng hair structure natin. So, meron tayong tinatawag na hair shaft.
Pag sinabi nating hair shaft, ito yung nakikita mo. Okay? Yan yung nakikita mo. Yan yung kulot-kulot na parang keratinized or kulubot-kulubot, sorry, na keratinized cells. Yung example kanina natin, hair shaft yun. Then, we have also the hair cuticle. Ito naman yung susceptible to damage. Halimbawa, nagpapakulay kayo ng pakulay ng buhok. Ay nako, weekly, red. Tapos next week naging orange. Tapos next week naging brown. Tapos naging yellow. Kasi nga fan ka ng K-pop o kaya naman Japanese anime, di ba? Tapos, idol mo, gusto mong gayahin. Ngayon, red ako. Next week, mag-blue. Yan. So, tandaan ninyo, the part of the hair that is susceptible to damage is the cuticle. Okay? Ano pa? Bleaching. Ayan. Usually, mga chemicals lang din ang pumapatay doon sa buhok. Next, also, we have the cortical cells. Okay? Cortical cells is the interior structure. Yung nakita nyo kanina doon sa sa anatomy ng buhok. And it forms the cortex. And also, the innermost part is known as the hair medulla. And there are 3 forms. Ito yung sinasabi ko kanina. May continuous, mayroong discontinuous, o kaya naman completely absent. Yan. Later on, ma-imagine ninyo. Okay? Pag ipapakita ko yung picture nila. Kasi, gusto ko lang na malaman ninyo that at the end of the day, parang pag tinanong kayo, paano mo malalaman na buhok ito ng tao o buhok ng hayop? Look at the medulla. Okay? Always look at the medulla. Yun, ang tandaan nyo. Paano mo malaman kung buhok ng Pilipino o hindi? Yan. Usually kapag nationality yan, foreigner, putol-putol, majority. Tapos syempre, yung kulay ng buhok by genetically, of course, brown or blonde. Pag medyo brown to black, yun, Asian yun. See? Okay, so para mas ma-imagine pa ninyo at makita ninyo yung buhok. Ito po yung example ng buhok na nakatanim sa ating scalp. Okay? At as you can see, yung pinaka-root ng buhok andun sa may sebaceous gland. Andun sa may mismong, subcutaneous tissue. Look at the subcutaneous tissue. Diyan nakatanim yung hair root. And then as you can see, doon sa root, may makikita kang papillae or papilla. Ayan. Usually connected sa nerves yan. Tapos may mga ugat po dyan. Yung blood vessels na capillary. Kung makikita nyo yung capillary doon, yan. Kaya nasusuplayan ang buhok natin dahil may dugo na dumadaloy dyan. Nagbibigay ng nutrition sa buhok. At yung dinadaanan ng dugo ay yung capillary. That's the capillary vessel. Okay? Tapos yung paligid niyan, may mga nerve endings. Kaya nga kahit yung tip ng buhok, yung tip ng hair shaft, hawakan mo, masisense mo. Ganun po yung receptors ng scalp natin at yung receptors ng buhok natin. Okay? And as you can see, makikita mo yung dermis at saka epidermis. Ano yan? Epidermis, dermis at saka subcutaneous tissue, yan po yung mga layers ng skin. O, di ba? Imagine mo. Ganyan po yung itsura talaga ng buhok natin. And as you can see, may sebaceous gland. Ang sebaceous gland, nagsisecrete po yan, naglalabas po yan ng oil. Yun yung tinatawag natin na sebum. Okay? Kaya nga, ang buhok po natin, naturally speaking, class, kahit hindi mo yan hugasan, basain, naglalabas talaga ng oil. Part po kasi talaga, ng nature ng tao, lahat ng tao, habang ikaw ay nabubuhay, naturally na maglalabas talaga ng oil yung buhok natin. Uray hangkag digdigos, agpaiso, uray hangkag digos, adati oil nga rumar. Nalpas ka man agdigos, adalat ti oil nga rumar. Apay, gapo dita sebaceous gland. Okay? Tapos itong nangyari, pag may mga oil, yung oil kasi na yan, nakakapag-trap siya. Agijirum rumar nga oil, adati matrap na nga bakterya. Ijay, unag.
Iso nga naman minsan daji oil hangarumwar agbukol ji uneg. Yun yung ano pimple sa scalp. Na siguro ag good kayo kat apay nga itakasla dati na bitak nga koditi pimples DJ ayan ti ulok, yun kasi yun. May oil na trap niya yung mga bakterya, hindi siya nakalabas, kaya nag-bump siya, parang pimples, tapos medyo kumati, kinamot mo, nabasag. Actually, nagtatrap siya. Ganun. Yun yung kagandahan eh. Kaya nga may studies po na sabi ng mga doctors sa I don't know if that's Korea or Japan, pwede ka daw hindi maligo ng 3 days. Why? Kasi mas natutulungan mo yung katawan mo to produce and secrete more oil. Kasi ang shampoo, ang sabon, chemical yan, di ba? Oh, they can prevent. Siyempre, reasonable yan sa inyo na taga Bagyo, tanalamis, okay agdigos. Ngam no taga Babaka, hanggang mabalin agdigos. Right? Okay. So, ganun dapat. Okay? So, at least pinapakita ko sa inyo yung kagandahan ng buhok. Okay? Lalo pagka umaduday ta, kasla pagumukan ti bilit, ay ka talaga nga protektado ka. Ora na ka Bagyo kasi malamig. So, ang hair, pwedeng i-classify. Balik tayo. Tignan nyo yung mga palad ninyo, yung mga braso ninyo, yung buhok sa binti, at saka yung buhok sa muka. Okay? Ang tawag dyan, mga vellus hair. Kasi may classifications ng buhok. Vellus hair. Okay? Ano ito? It covers the majority of the body surface for both children and adult. Nasaan sila? Sa eyelids. Tapos nasa forehead. Oh. No, adati kakabsat yo, adati ading yo, kita nyo dagi jay nga basit pay, kita nyo di buok di ayan ti muging da or sa noo. Look at the hair. Those are the vellus hair. Okay? And the hair on our eyelids is called vellus, which means they are unaffected by hormones. That's why they stay as it is. That's they have limitations regarding the growth. That's why during event, especially for females, they wear extension eyelashes. Why? Because the purpose of extension eyelashes is to make them gorgeous and beautiful. Because eyelids is type of vellus hair which limits, okay, in growing. Next, we have also intermediate. Okay? Vellus hair unaffected by hormones, intermediate influenced by hormones. Okay? And it changes during the puberty. So please take note that hormones contributes to the major factor in hair growth. And it has a characteristics of both vellus and terminal and found in the arms and leg of adults. Okay? And also we have the terminal hair. It is found on the scalp, beard for males, eyebrows, eyelashes, armpit, and pubic areas, and coarser than vellus hair. That's why, class, if you look at the foreigners and other nationality, why there are friends, okay, specifically for both male and female with a thicker eyebrow, okay, that is because it is also influenced by hormones. That's why the one of the lesson here is we need to be unique because each nationality is unique, no? And each race is unique. Kasi ang nangyayari, 'di ba? May mga maninipis yung kilay, nagpapakilay talaga. But actually, bakit manipis ang kilay mo? Kasi unaffected, baka kasi it is influenced by hormones. There are women na manipis ang kilay kaya nagkikilay. There are naturally women na makapal ang kilay, hindi na nila kailangan mag-makeup. And there are also same male na manipis ang kilay at saka male na makapal ang kilay. Kaya nga 'di ba kapag minsan ang basis natin, uy makapal yung kilay mo, siguro may lahi ka ano. But actually the point of that is that would depend on the terminal hair.
Okay? Because eyebrows is an example of terminal hair. Yan. So, I do hope you understand. At least later on, you have the objective na, I have vellus hair. Vellus hair manipis lang. Okay? Found in adult and children. This is the type of hair that entire body, okay, it covers. And we have intermediate. Intermediate, ito yung sa arms and legs. Okay? At terminal, ito yung sa buhok. Ano pa? Armpit, tsaka yung pubic areas. And we have a perfect design. No? We have a perfect design. Kaya ang galing lang na doon sila talaga naaangkop at naaayon sa kung saan sila. Okay? So there are 3 types of hair: vellus, intermediate, tapos terminal. And when it comes to anatomy and physiology, ang kailangan nating alamin ay yung shaft, yung cortex, shaft, yung cortex or cuticle, and then also the medulla. Yan. Shaft kasi, yung hair shaft is the extra, okay, outer. Tapos meron tayong cuticle. It is the outer. Tapos meron tayong shaft, yung kung saan yung keratin, that is the extra outer. Meron tayong cortex, outer, cuticle, tapos medulla. Yun yung layers ng buhok. Diba? Pero kung iunat mo siya, titingnan mo, parang ano lang. Parang wala lang, diba? So, ito. Actually po, yung hair growth, nakadepende po yan sa mga factors. Yung pagtubo ng buhok, nakadepende po yan sa edad. Okay? At saka kasi yung edad, nakadepende din dyan yung hormone fluctuations kung tawagin. Tapos meron tayong stage of development. Yan. We need to understand that before bago tayo maging pogi at saka magaganda, syempre, dumadaan tayo lahat sa puberty. Okay? Puberty. Yan. Puberty. Yan. Ano yung puberty? Bakit ikaw nung binata ka at saka dalaga ka, ang dami-dami mong pimples? Tapos payatot ka, butot balat, bangkay ka. Pero ngayon, macho ka na. 'Di ba? Yun ang puberty. Dumadaan tayo sa tinatawag na puberty bago tayo maging pogi at saka magaganda. Okay? Bakit pa sobrang gwapo mo ngayon? Bakit sobrang ganda mo ngayon? Dahil nalagpasan ko ang puberty. Hayaan mo na medyo, 'di ba? Tayo 'di ba? Pangit pa tayo noon kasi puberty. Nog, ang itim-itim mo. Wow, ngayon ang puti-puti mo na. Okay? Now, that stage of development, okay, hormones are the major contributors. Kasi we are undergo development. Lahat yan sa katawan natin, ugali natin, nade-develop. Kaya, tayong mga tao, complex tayo. Okay? Next, sex. Okay? That would depend. Male, female. Pag nagbubuntis, actually ito, ang pagbubuntis po ay crucial sa mga babae kasi ngayon pa lang na hindi kayo buntis or talagang single kayo, part na talaga sa inyo ang hormone fluctuation. Ang mood swings ninyo, ang hormones ninyo, talagang makulit. No? Kaya nga kayo moody. Pag nagbuntis kayo, mag-adjust na naman yung hormone nyo. Pag nag-adjust ang hormone nyo, mag-adjust yung body ninyo, mag-adjust yung weight ninyo. Pag nanganak na kayo, mag-adjust na naman yung body ninyo, mag-adjust yung weight ninyo. Ganun ang mga babae. Kaya crucial sila, buntis o hindi buntis. At ang mga sinasabi ko, real talk, ang mga sinasabi ko ay pag-aaral ko rin scientifically.
pag-aaral ko din at pakikinig ko rin sa mga doctors, psychologists, and scientists. Okay? Kasi ako, nagbabasa rin ako. Kaya ang mga babae moody dahil sa hormones nila. Lalo yung menstrual cycle nila, may 3 stages yan. May stage na, grabe! Ang lala! Wala ka namang ginagawa, pero, hindi mo alam, hindi mo mawari. Pero may stage na, napaka-sweet. Yan. Happy. Tapos may stage na, wala na namang pakialam. Natural po yan sa mga babae. Okay? Natural yan sa lahat ng klase ng babae. At general po yan. Hindi ko ini-specify. Okay? Lalo na kapag gutom. Di ba? Pag gutom, grabe. World War V. Okay? Now, in relation to gutom, syempre, metabolic. Okay? Yan, metabolic factor, grabe, nakaka-contribute din po yan sa sa growth ng buhok. Siyempre, nutrition, ang buhok kailangan niya ng nutrition. Pagka imbalance ang nutrition mo, di medyo lagas-lagas yung buhok mo. Actually, hormonal factor din. Meron yan. Okay, may chance na malalagas yung buhok mo nang hindi mo naman alam, wala ka namang sakit, normal naman, pero bakit nalalagas? Minsan metabolic and yan, genetic. Okay, disorders. And also nutrition, and meron yung mga times na seasonal talaga. So, stages ng hair, okay, please take note, meron tayong tatlong. Ang nimunit niya, cat. Ano yung cat? Catagen, anagen, and telogen. Okay, those are the 3 stages of hair. But, in order, in order, ito yon, ACT, anagen, catagen, telogen. Okay? Yan po yung mga stages ng hair natin. Pagka ginupit mo yung hair mo, anagen muna. Pagkatapos, magka-catagen. Pagkatapos, mag-telogen. Ganun po ang stage ng ating hair. Okay? And for the definition, it is a cyclical process driven by changes in the cytokines activity. So, dapat alam natin yung basic unit of life, yung cytoplasm, yung nucleus. Yan. Yan. So, ganun po siya. Next, anagen. So, i-define natin. Anagen is the characterized by formation of the hair shaft protruding from the skin surface. Okay, it is the growth phase that can last for several years. Basta yung nakausli, nakaangat sa hair shaft, yung nakikita mo, protrude from the skin, anagen yun. Next, catagen is also known as the transitional phase, wherein it is called also as the period of active growth, where the bulb begins to degenerate. Okay, what is the keyword in the catagen? Transition. So the cat transitions into growth. Yun ang mnemonic natin. The cat transitions into growth. And the bulb begins to degenerate. And also, what does it mean by degenerate? Humuhupa na siya. Okay, or parang nasisira na siya. Hihinto na siya. Huhupa na siya. Ganon. And when it comes to telogen, it is known as the resting phase. So, it follows after the catagen phase, which means, okay, it occurs at 10 to 15%. In order for us to understand, this is the illustration of the hair growth cycle. So, anagen phase is the growing phase that lasts for 2 to 7 years, and then after that, catagen phase, okay, it is known as the transition phase. Usually, that's 2 to 3 weeks, and then the resting phase or the telogen 2 to 4 months. So as you can see, there is a changes in the bulb. Okay, what does it mean? The bulb degenerates. Actually, we can apply this cycle in an infant growing, becoming an adult. Kaya nga may mga buhok na kaya ganyan na talaga yung buhok mo kasi yung telogen phase niya. Yung bulb niya, tingnan nyo yung difference ng bulb.
Ang laki ng bulb sa anagen, naging medium sa catagen, lumiit doon sa telogen kasi resting. Tapos naging exogen or shedding phase. Yan. And then also early anagen naman. Ganyan pagka yung mga beard yung ng lalaki. Kapag mayaman kayo, meron yung yung mga ilang taon hindi ka tutubuan ng balbas talaga. Oo, may mga treatment silang ginagawa, ganito ang ginagawa. Kasi inaral natin ang hair growth cycle. Bakit bang bilis-bilis tumubo ng balbas ko at saka ng aking bigote? Yan. Kasi mabilis mataas yung hormone mo. By the way, ano ba ang hormone na sa lalaki na nagpapadami ng buhok at nagpapabilis sa pagtubo ng buhok? Testosterone. Yan. Oh. Ang babae, wala yung testosterone. Kasi dapat progesterone or estrogen. At saka, progesterone tsaka estrogen lang dapat ang mga active hormones ng babae. Now, may mga conditions kasi na nangyayari. Ang babae, lesser progesterone at estrogen. May chance ba na ang babae magkaroon ng testosterone? Yes. In the cases of PCOS or polycystic ovarian syndrome. Kasi, ang natural sa babae, progesterone at saka estrogen. Okay? Pag natural ang progesterone at saka estrogen, okay ang hormonal cycle, okay ang kanyang hormone within. Pero kapag nagkaroon ng larger amount or increased amount ng testosterone doon mismo sa babae, mahuhupa yung production ng progesterone at testosterone due to hormonal imbalance that starts from a very common reason, stress. Ayan na. Ang nangyari, medyo kumakapal yung mustache ng mga babae. Kumakapal din yung yung kanilang kilay, tapos medyo numinipis yung kanilang mga buhok. Actually, that is the study for those females na mayroong PCOS. So, ang treatment dyan, kailangan irregular mo yung iyong hormones. Paano mo irregular? Medyo umiwas ka muna sa stress. Paano mo iiwas yung stress? You need to help yourself to also have a herbal supplement, okay? And also regular exercise in order to return the numbers of progesterone and estrogen. Yun. Kaya sa lalaki, bakit yung lalaki parang ang pinaka fullest capacity niya depende na lang siyempre kung magpapalong hair ka. Tingnan mo pag magpapalong hair ka, it will take you 5 to 8 years bago yung lalaki ay long hair, di ba? Pero pansinin ninyo, kapag yung babae nagpagupit, parang sobrang bilis yung pagka-long hair niya. Why? Kasi sa lalaki, naturally talaga dapat yung testosterone yung mataas. Kasi it is a factor that affects also the hair growth. Ayan. So sa bata, tignan nyo, bakit yung bata kalbo? Manipis yung buhok. Habang nagiging toddler siya, kumakapal na. Pagkatapos naging children na siya or child na siya, makapal na. Napansin nyo ba, meron yung mga binata pa lang, bakit kalbo na? Genetic factor yon. Binata pa lang, wala pang asawa, hindi pa stress sa buhay, kalbo na. Genetic factor yon. Baka kasi yung anagen phase niya, humupa na. Kasi yun ang design ng kanyang hormone. Yun yung interpretation ng DNA sa kanya. Okay, please stop na. Okay? Kaya nga doon sa inyo, no? Actually namamana daw yun yung pagiging kalbo. Namamana daw yun. Kasi nga genetic, merong chromosome pa rin ang tatay doon sa pagiging kalbo. Yan. At kung hindi ka naman kung wala namang kalbo, di maintindihan mo yung buhok. Okay? Na kaya ito na yung capacity ng buhok ko or capacity ng buhok mo, kasi baka nag-limit na-reach niya na yung anagen phase. Kasi yung anagen phase, mag-grow ka ulit. Now, etong part na to, may treatment dyan. Ang inaalis nila, now,
Kapag nag-aahit ka kasi ng balbas, inaalis mo hair shaft lang. Ito lang oh. Yung mga buhok na naka-protrude or nakalabas. Pag nag-aahit ka, yan lang yung binabawasan mo. Pero actually, hindi mo tina-target yung mismong bulb ng buhok. So, doon sa treatment nila, kung halimbawa mayaman ka at marami kang pera, kung sawang-sawa ka na talaga na ahit ng ahit, okay, kasi kailangan mong ipaalis yung bulb ng buhok mo or yung mismong hair root. Ayan. Para matagal ulit ang pagtubo. Though babalik naman siya. Kaya nga may anagen, katagen, tapos telogen. Okay, so tandaan natin na ang buhok po ay nakadepende po yan sa kulay. May brown, black kasi meron tayong melanin. Yung melanin galing yan sa melanosomes. Yung melanosomes ay mga specialized cells, okay? Ang mga sundalo ng melanosomes or mga tauhan na nasa melanosomes ay melanocytes. Yung melanocytes ang mga cells na nagre-release ng melanin. Yung melanin, okay, yung melanocytes at saka yung melanin, sila po ay regulated by the enzymes, receptors, and proteins during the anagen phase. Habang tumutubo po yung buhok, okay, yung mga melanocytes at saka yung mga melanin, pinoproseso na yung design, yung color ng buhok natin. So, there are 4 types of melanin. Meron tayong eumelanin, pheomelanin, oxyomelanin, tsaka yung oxypheomelanin. Actually, yung eumelanin at saka pheomelanin, meron po yung mga byproducts. Yung mga byproducts po nila ay yung mga may oxy-oxy. Yung oxy na yan, galing sa eumelanin at saka pheomelanin. Ang eumelanin ay black to brown in color. Tapos yung shades of lighter, yan, mga beige, ganon, pheomelanin. So, ito po yung kanilang chemistry, design, structural formula. So, anong napansin po ninyo? No? Sa chemistry, they are organic compounds with hydroxyl group and also carboxylic acid. That's why it is important for us to have a background and understanding on general chemistry so that we are able to interpret and understand the structural formula of such organic compounds. The reason why it is called an organic compounds is due to the presence of the carboxyl group attached as well as the hydroxyl group and as well as the aromatic ring presence. Okay? And as we can see, and if we understand the organic structure of a certain organic compound, then we should know how to treat it. So the reason, okay, why it is black or brown, it is because of the melanin. And the only difference between eumelanin and pheomelanin is the attachment of an amino group. Okay, an amino group. For pheomelanins, there is an attached, what is that? Amino group. Okay. For the types of melanin, ito po yung kanilang mga itsura. Yan, para lang po maunawaan natin. Okay. One of the important also in forensic procedures and principle is the identification of the hair. And if we are going to identify the hair, we should know, okay, the area kung nasaan sila. So first, we have the body area. Second, racial determination. Third, sex determination. For age, and also the forceful removal using forceps. Kasi, papakita ko mamaya para mag-gets ninyo. So, ano ba kasi yung purpose nan? Yung identification ng hair na yan. Okay? Ang role na ito, according to the forensic anthropologist, okay, it compares the various morphological characteristics of the hair samples such as modulation, diameter, form, and cross-section. So, in the body area, ito dapat yung mga
kailangang parameters na alam natin. The length, the shape, the size, the color, the stiffness, the medular, curliness, microscopic appearance. Because ang mga buhok natin, pwede po yung tapered, uncut, or it was forcefully removed. Kasi nga, ang pagpapakita at pagpapaliwanag ng ebidensya ay hindi po galing sa chismis at sa iba. Okay? Kailangan talagang i-prove natin at alam natin yung mga reasons behind. Kaya ang ganda sa forensic chemistry and toxicology kasi hindi lang basta chismis yung sasabihin mo, kailangan may ebidensya ka pa. Pagkatapos, ang gagawin mo, kailangan mapuprove mo talaga na yung evidence na yun ay tama. Halimbawa, razor cut hair. Usually, ang hair naman ay cute, di ba? Meron naman siyang pointed ends. Pero kung ganyan yung itsura, anong palagay mo? Yan ba ay binunot o hindi? So, kapag ka razor, syempre, halatado naman na may defect doon sa morphology ng hair. So, baka forceful yan. Okay, nakuha. Kaya nga doon sa hair identification ng definition kanina, kasama doon yung modulation. Okay. Next, ayan o, split hair. Ayan. Ganyan po yung itsura ng split hair. Actually, iyan po ay example ng discontinuous medulla. Tapos anong napansin ninyo? Yung buhok na yan ay medyo ranging from blonde, di ba? Brown to blonde. So, maybe pheomelanin. Okay? Yung kanyang kulay. And then, kung titignan natin itong next slide. Yan. Yung next slide, ito po yung itsura ng pubic hair. Yan. Saan ang pubic hair? Okay. Sa yung buhok na nasa private part ninyo. At titignan mo yung medulla niya, yung makapal sa gitna ng pubic hair. Yan. Meron siyang tinatawag na buckling. Oh, buckling, ha? Yan, ang keyword ng pubic hair. Mayroon siyang buckling. Ano yung buckling? Yung makapal sa gitna na parang kumpul-kumpul. At ano ang kaibahan ng terminal hair na nasa ulo at saka doon sa pubic hair? Yung pubic hair may buckling. Tandaan nyo ha, buckling. Kaya nga kapag hinahawakan mo, para siyang wiring. O, try mo. Mag-compare ka ng isang pubic hair pagkatapos kuha ka ng terminal hair. What did you notice? Yung pubic hair, bakit parang mas parang wire siya. Alam niyo yung pang is-is ng plato? Yon. Ganon siya kasi may medulla. Diyan. I do hope ma-realize ninyo na, kaya pala iba't ibang klase ng buhok dahil sa medulla. Ito naman po yung itsura ng bigote. Ay, balbas, sorry. Okay, so ang buhok pwede rin po siyang i-determine based on the race. Okay? So, meron tayong mga examples ng mga race dito, yung mga Caucasoid people. So, usually yung mga Caucasoid people, meron siyang round to oval type, tapos even distributed of the pigments, and it ranges from blonde to brown to black. For the Negroids, flat. Okay? At kapag ka Negroid yan, wala siyang medulla. Kaya siya curly, kinky, woolly. If you know, okay, a person, or if you have a friend, if you have a relative who came from the race of Negroid, look at their hair. Maninipis yan. Hawakan mo, manipis. Na ang cute. Kasi wala siyang medulla. Pero, pag hinawakan mo, parang foam. Yung kanyang pagkakulot. Okay? Kaya siya kinky. Okay. However, dun sa tapos flat pa, di ba? Flat, yan. Tapos dun sa Caucasoid, meron siyang medulla. And for the Mongoloids, okay? Yung mga Mongoloids, saan ba yan? Galing sa Mongolia ba? Okay? So, usually, ang kanilang buhok, mas malaki.
kumpara sa Caucasian. Tapos, coarse, malalapad. Okay? Medyo reddish to tinge yung kanilang appearance. So, ito po yung itsura para makita ninyo. So, microscopically, ayan, ito yung itsura noong isang strand ng Caucasoid hair. Medyo brown to tinge, di ba? To black. Tapos, kapag tinignan mo sila microscopically with the cross-section oval, ganyan. For the Mongoloid, yan, Asian. Di ba? Usually Asian people, ganyan po yung itsura ng kanilang buhok. And for the African or Negroid, yan, African people, ganyan ang itsura nila. Diba? Wala silang medala. Tignan nyo yung medala wala. Yan. For the sex determination, okay, sexing of a human hair is difficult except that of beard and mustache. Because in human hair, bare bodies are found specifically in the hair follicles. Okay? And the characteristics and distribution of hair help in determining sex. Okay? So, eto may contrast tayo between buhok ng lalaki at buhok ng babae. According to studies, mas makapal ang buhok ng lalaki talaga. Mas darker ang buhok ng lalaki kumpara naman sa babae. At ang babae, naturally, ang buhok nila, and genetically, usually fine. Medyo may pagkanipis, mahaba, pagkatapos meron silang taper end. Okay? So, ito yung itsura ng bare bodies. Age determination. Age can be determined sometimes from the hair, but only within wide limits, as between that of an infant or an adult. Roots of hair from children will dissolve rapidly in a solution of caustic potash, but in older people, roots will resist this treatment. So, for the age determination, we will look at the diameter of the hair. If the infant, okay, kapapakanak lang yan ng 12 days, usually it ranges for 0.024 millimeters. If it becomes 6 months, it ranges 0.036 millimeters. For 15 years, 0.053 millimeters. And for adults, 0.07 millimeters. So what did you notice? Okay? Ano ba ang may pinakamanipis? Habang bata o kapag tumanda na? Okay? Kasi pag tumanda ka, meron na lang diameter na 0.07 millimeter. Okay? Now, for the determination of hair treatment and forceful removal, the focus of this study is a morphological examination that would identify whether a hair sample had undergone artificial treatment or it died. Okay? My died there is D-Y-E-D. Kung nagpakulay ka ba ng buhok. Now, hairs that fall out naturally exhibit a club-shaped root. Okay? Kapag ang buhok mo naglagas naturally, hindi mo naman yan pinapag-ot, no? Tandaan nyo, class, club-shaped root ang meron siya. Pero kapag binunot yan, malalaman mo, okay, na mayroong kasamang tissue. Okay? Kasi masasama yung hair bulb eh. Tapos, meron pang konting oil. Ganon. Kapag binunot mo, kasi by force. Now, malalaman mo naman yung hair kung yung buhok ba na nakita mo sa crime scene ay by force o hindi.